Magandang umaga po sa inyong lahat. Papasimula po tayo ng pagsasyam sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo pong lahat, sumabay sa pambungad na awit. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahan natin siya na nakaluklok sa kanan ng Amang nabubuhay magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan kong manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taus-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong di mahalagang biyaya ng pagtubos. Ninaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasa ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at sakit at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalinisin ni isang Birheng Maria, siya nawa. Panalangin sa ikalimang araw. Dili-dilihin natin kung paano sa paglakad na patungong Kalbaryo ni Jesus, napasan ang mabigat na krus, ay naubusan siya ng lakas at nang ito ay mamalas ng mga Hudyo sa pangambang mamatay ng di pa sumasapit sa pook na pagpapakuan sa kanya, ay pinilit si Simon Sirene na tulungan siya sa pagpapasa ng krus. Humahanga kami, O Jesus ko, at nagpupuri sa iyong babathalang pagtitiis sa pagpasan hanggang sa kalbaryo ng krus na pagpapakuan sa iyo. Purihin ka nawa at sambahin ngayon at magpakailanman, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Na ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang dalit sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ulong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinig, hinampas ka't tila
Kamo nasakdal ganda, nilurhan at tinampalpat, sinugatang para-para, niyong mga palamara. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Yang mata mong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luha at hilahil, sa krus ka nang nakapitin. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinalisulan, niyong sukang hinaluan, ng abdong kasuklam-suklam. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Leeg mo nasakdal inam, sampu ng iyong likuran, binugbog at sinugatan, niyong mga alilot tunghang. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Ang mga kamay mo't bisig, ipinakot, isinabit, ng mga huyong balawis, sa krus na mapasakit. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Dibdib mong kagalang-galang, ay di pinakundangan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayon na lamang. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Ang mahal mong mga tuhod, na laging iniluluhod, sinugatan at inumog, ng mga taksil na loob. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Ang paa mong inilakad, sa pangangaral sa lahat, walang daros na binutas, niyong pakong mahahayap. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Tagiliran mong marilag, inulos nga niyong sibat, nilong-inong walang habag, tubig at tugoy dumanak. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Katawan mo'y ibinitin, sa krus ng madlang hilahil, pinyata ng mga suwail, at sa hukay inilibing. Ibigin at itipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Ang puso mo poong sinta, kaban ng tatlong persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin at itipagdiwang
tiis ng mga hirap at sakit sa pagtubos sa daigdig. Ibigin at ipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Iyang masaga ng dugo sa mga sugat mo'y tumulong. O Korderong maamong, sa sala ko ay umako. Ibigin at ipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Yaong banal mong mga sugat sa akit sadyang ilipat, upang kami maging tapat sa kaharian mong ingat. Ibigin at ipagdiwang si Jesus Nazareno mahal. Pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po at awitin ang pangwakas na awit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sakisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Manatili tayo nakatayo, dasalin natin ang orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasyang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pakakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsiluhod po ang lahat para po sa panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kalooban mo ng iyong bugtong na anak, ang mahal na poong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao. Sa kanyang mga hirap at kamatayan, ipinadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubo sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihiling sa iyong awa ng buong pananampalataya at pag-ibig. Sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating Nobena Misa sa karangalan po ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverend Father Abel Maglines, CSS, Parish Priest po ng Shrine of the Five Wounds of Our Lord Jesus Christ, Talon 1, Las Piñas City. Magsitayo na po ang lahat. Viva mo, Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, maghahagi siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunos. Viva mo, Jesus Nazareno.
Viva poong Jesus Nazareno. Mga anghel ay magawitan, ipagpuni ang ating may kapal. Purihin ang ngalan niya't ipagtangan, magalak ang buong sangkinapal. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsango ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ang Emmanuel na hari natin, pag-ibig niya'y ating kakampi. Siya'y tunay na maglilingkod sa atin, buhay niya'y alay sa atin. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsango ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sibilang na si Jesu Cristo, magkaharap siya sa mundo. Ang Santo Niño sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsango ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan
upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, at magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y pamamalas, tagumpay ng magliligtas. Kahit sa'y pamamalas, tagumpay ang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa Panginooy iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat.
dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang pangalan ko sa iyo, Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siguro po bago ko po simulan yung sharing ko po sa inyo ngayon po, napakanda siguro pong palakpakan po natin ang poong Jesus Nazareno po. Ako'y unang-unang nagpasalamat sa poong Nazareno po, lalong-lalo na po sa komunidad po dito sa Minor Basilica po, National Shrine ng poong Jesus Nazareno, kasi ako po ay naimbitahan nila Father John kasama ang kanyang mga kasamahang pare at ang mga staff po nila. Kaya ito isang pasasalamat po sa akin. This is also my first time po to celebrate Mass here inside the Basilica po ng poong Jesus Nazareno. At alam niyo po bakit tinanggap ko agad itong invitasyon na ito? Kasi yung shrine po namin ay parang relative lang tayo, kasin lang ho tayo. Kasi ang shrine po namin ay Shrine of the Five Wounds of our Lord Jesus Christ. Kaya pag pinag-usapan po ang poong Jesus Nazareno, kasama po sa sakripisyo po niya ang 5 sugat ng ating Panginoong Hesukristo. My dear sisters and brothers,
Alam natin po na nagsimula po itong ang unang araw ng nobena natin noong December 31. At alam niyo po ba kung anong sineselebrate natin last December 31 po? Di ba linggo po yon? At ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. At may proper readings po yon tungkol sa banal na mag-anak. Kinabukasan naman po, sa second day ng ating novena, ay sineselebrate naman natin ang bagong taon. Na-remember pa din po ba ninyo na may 3 events po tayong sineselebrate last nung bagong taon po? Yung una ay sineselebrate natin sa civil calendar, yung unang araw ng taon. Yung pangalawa ay yung pong imbitasyon ni Pope Paul VI po na sineselebrate natin ang 57th World Day of Prayer for Peace ng Kapayapaan. And of course po, napaka-importante sa liturgical calendar ng ating simbahan ay pinagdiriwang natin ang pagiging ina ng Diyos ng ating mahal na ina na si Birheng Maria. Yun ang sineselebrate po natin. Nung magsimula po ang January 2, January 3 hanggang ngayon po at sa ika-5 at sa ka-6 po, kung titingnan po natin yung mga pagbasa po natin, may isang tao po na siguro sabihin natin siya yung protagonist po dito sa celebration na ito. At kung balikan din natin yung celebration po ng Missa de Gallo natin, siya yung sa unang araw at pangalawang araw po, siya yung nagtuturo sa atin kung paano natin ihanda ang daraanan ng Panginoon. Na-remember nyo pa ba kung sino pong tinutukoy ko po? Ang tinutukoy ko po ay si San Juan Bautista. Sa araw din ngayon po, kung titingnan natin yung mapagbasa natin mula January 2 hanggang sa ika-7 po, this coming Saturday po, na-divide po ito sa 5 parte po. Yung una ay yung negative testimony ni St. John the Baptist about himself. The second day po is all about the positive testimony of St. John the Baptist about our Lord Jesus Christ. At yung kahapon po ay yung pagpili ng mga unang grupo po ng mga apostoles. At ngayon po ay pinagpatuloy pa rin po yung pagpili po ng mga disciples today. And tomorrow po ay inuulit na naman ni St. John the Baptist yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Bakit po naging negative yung testimonies ni St. John the Baptist po? Unang-una, lumapit sa kanya yung mga alagad po o lumapit sa kanya yung mga priests and elders po at tinanong siya, ikaw ba yung Mesiya na darating na hinihintay namin? Anong sagot ni St. John the Baptist? Hindi ako yon. O ikaw ba si Elijah? Si Elijah kasi very famous siya na prophet po kasi siya yung naging pacifier during sa kanila po, doon sa kanilang lugar po. At sinabi niya, hindi ako si Elijah. Kung hindi ikaw ang Messiah, hindi ikaw si Elijah, so sino ka ngayon? Ikaw ba yung propeta na sinasabi ni Moses na darating? Yung greatest prophet na darating? Anong sabi ni San Juan po? Hindi rin ako iyon. Kaya the following, di ba, anong sabi ni St. John the Baptist? Yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? Niwala akong karapatan na magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Yung darating ay mas makapangyarihan pa kaysa akin. Kung ako ay nagbibinyag sa inyo ng tubig, yung darating ay magbibinyag sa inyo ng apoy ng Espiritu Santo. Dapat ay mas decrease and yung darating must increase dahil siya yung tatawagin nating Mesiya. Kaya kahapon po at sa ngayon po, may itinuturo si San Juan Bautista. Nung nakita niya si Jesus po, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At sinabi niya kina Andres ngayon sa araw na ito, anong sabi niya? Yan ang kordero ng Diyos. My dear sisters and brothers,
Hindi ba akmang-akma yung celebration natin as we prepare po sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno? Si Juan Bautista po ay itinuturo sa atin. Itinuturo sa atin kung sino po si Jesus. Kaya, di ba sabihin natin, ibig nating makita si Jesus. Yun ang tema po natin ngayon. At si Juan Bautista po ay tinuro sa atin, gusto nyo makita si Jesus? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya yung sansundan ninyo dahil siya ang Mesiya na hinihintay ninyo. Naniwala ho ba kayo na ang itinuro ni San Juan Bautista ay ang Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga tayo po ngayon ay nandirito sa National Shrine po, dito po sa Basilika na ito ng Poong Jesus Nazareno. Kasi marami sa atin ay ibig nating makita si Jesus. Gusto nating makita si Jesus, na makasama natin palagi si Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At itinuro po siya sa atin ni San Juan Bautista na siya ang Mesiyas na hinihintay natin, na siyang darating na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya my dear sisters and brothers, sa ipinakita po sa atin ngayon sa Ebanghelyo po, basing po sa gospel natin po ngayon at sa sineselebrate natin po as we celebrate the 5th day of our Novena Mass po, at ang ating tema na gusto natin na ibig nating makita si Jesus, there are 3 very important things po na ipinakita sa atin ni San Juan Bautista. Unang-una po, ano yung pinakita niya sa atin? Yung impact po ni Jesus sa kanyang buhay, na si Jesus po ay we are being drawn to Jesus, na hinahanap po natin si Jesus. Sa mga napakikinggan po niyo mga faith experiences po, lalong-lalo na po sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya kayo pabalik-balik po dito sa simbahan po, sa basilika po natin, dahil nakita po ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, na lahat ng mga hinihingi ninyo po ay ibinibigay po niya sa inyo. Kaya nga po, napakaraming problemang hinaharap natin. Marami sa inyo talagang nagsasakripisyo kayo na pumunta dito sa loob ng basilika na ito. Nagdadasal tayo. Anong mga pinagdasal po ninyo? Unang-una po, dahil gusto ninyo na magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap po ninyo sa inyong buhay. It could be financial problem. It could be na wala kang trabaho. It could be na gusto kang mag-apply at hindi ka natanggap sa trabaho mo. Nag-a-apply ka sa abroad at nadideny yung application mo. O kaya, hindi lang financial na problema. Pumasok kayo dito, bakit? Nagkaroon ng relational problem sa loob ng pamilya natin. Mga mag-asawa, hindi nagkakaintindihan. Mga magulang, ina sa anak, tatay sa mga anak, hindi ho nagkakaintindihan. Tagpapataasan ang bawat isa. Kaya walang pagmamahalan, walang pag-iibigan, walang kapatawaran sa loob ng pamilya natin. Kaya tayo'y pumunta rito at hinihingi natin ang tulong ni Jesus, ng Poong Jesus Nazareno, para tulungan tayo na magkaroon ng solusyon yung mga problema sa buhay natin. At hindi lang po yun. Marami din sa atin po na alam natin na nagkakasala tayo. Maroon tayong nagawang hindi mabuti sa ating kapwa, nakagawa tayo ng hindi maganda at lumalayo tayo sa Diyos as gusto nating magbalik loob. At nakita na lang natin yung sarili natin na nandito tayo sa loob ng basilika na ito. Umiiyak, nagdadasal, humihingi ng kapatawaran sa Panginoong Nazareno, na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At sana tayo rin ay makahingi ng patawad sa mga kasalanang nagawa natin sa ating kapwa. My dear sisters and brothers, ito po yung ibinigay sa atin po. We are being drawn to Jesus po, na pumupunta tayo dito dahil hinahanap natin ang ating Poong Hesukristo, na nagsasabi sa atin, "Come to me, all of you who are labor and burden, and I will give you rest." Si Jesus, ang Poong Nazareno,
Siya po ang nagbibigay ng kapahingahan po sa atin. Kung napakarami nating problema, nandyan siya, handa po niya tayo, natupdin ang ating mga kahilingan. Kaya from that point po, yung nagiging drawn tayo sa ating Panginoong Hesukristo, the second point po, nung matagpuan natin si Hesukristo, ay mas lalo nating nakilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Sino ba si Kristo sa ating buhay po? Dahil natagpuan natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, the more po na mas lumalago ang ating pananampalataya sa Kanya. Mas lalong napalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At hindi lang po yon, mas lalong na kumakapit tayo sa Panginoon. Kung noon ay nawalan tayo ng pag-asa, nung makilala natin si Jesus, ang poong Nazareno, mas lalo tayong kumakapit sa Kanya na alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi niya, sino man sa atin ang lumalapit sa Kanya, hindi ho nire-reject ng Panginoon, bagkus Kanyang tinutulungan. Kaya nandito tayo ngayon po, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pag-asa, na the more nagtatrust po tayo sa Panginoon, at higit sa lahat po, ay mas lalo tayong nagiging magpakumbaba. Na the more na nakilala natin si Kristo, the more pala na kaya nating magpakumbaba, na kaya pala nating magpatawad, na kaya pala nating magmahal. And lastly po, dahil sa pananampalataya na ito, mas lalo po tayo na sinusunod natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Katulad ni Maria, katulad ni Elizabeth, katulad ni Zachariah, katulad ni Jose. Sinusunod nila yung kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay. Na dapat din tayo po ay sundan natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya my dear sisters and brothers, nandito tayo ngayon sa Basilika na ito dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa atin. But let us remember po, na sana hindi lang hanggang pasasalamat po, dahil may pangatlo po tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon, that after na yung impact ni Jesus sa buhay natin, after po mas nakilala natin ang Diyos sa buhay natin, yung pangatlo po ay yung misyon na ibinigay sa atin na kailangan nating dalhin si Jesus sa iba. Ipakilala natin si Jesus sa iba. Yun yung misyon na gagampanan po natin bilang mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Tayo yung magdadala ni Kristo para ipakilala po siya sa iba. Lalong-lalo na po sa mga nawawala na sa landas, yung mga nagkakaroon ng maraming problema, na dalhin natin sila, ipakilala natin si Kristo sa kanila na itong si Jesus ng poong Nazareno ay nandyan hanggang dumamay. Handa tayong yakapin, handa tayong patawarin. Yun ang misyon natin, na ipakilala si Jesus. Lalong-lalo na po sa nagtatanong at nagsasabi sa atin, ibig naming makita si Jesus. Dalhin niyo po siya. Ipakilala niyo ang poong Nazareno sa Kanya para magkaroon po ng kaayusan, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng solusyon ang mga problemang hinihingi po nila sa ating poong Hesukristo. Kaya my dear sisters and brothers, ito po ang panawagan sa atin ngayon. As we're about to celebrate na po the feast of ng poong Jesus Nazareno po, sana po makilala natin yung impact po ni Jesus sa buhay natin. The second thing po, sana mas kilala natin lubusan kung sino si Kristo sa buhay natin. At yung pangatlo po, yung misyon natin. Dalhin natin si Jesus sa iba, ipakilala natin si Jesus sa iba. Iyon ang panalangin po natin habang tayo'y naglalakbay, habang tayo'y nagdidebosyon, habang tayo'y nagtranslasyon, at lalong-lalo na po ang paggawa ng misyon na ito, na dalhin natin si Kristo sa iba para lahat po ay magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at kapatawaran ng mga kasalanan. Naway ang poong Jesus,
ang poong Jesus Nazareno po ang siyang maging gabay sa atin sa pang-araw-araw nating pagsunod sa ating Panginoon. Mabuhay ang poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala at sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ang tanang mga obispo at misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagkitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhi sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turon Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng Pare o Lay Ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng Pare o Lay Ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, salamat po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y alay
Nazareno. Patnubayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo mo, dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi na mga paghihirap ko. Oo, Jesus Nazareno, salamat mo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama mo. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa ating finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 po ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo po, 5 hanggang 8 po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso at ang medium size ay 1,000 piso. At ang small size po ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus ay nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo sandali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ilang salita po ng pasasalamat para sa ating
ikalimang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan muli natin siya ng isang palakpak ng pasasalamat at papuri. At tayo po ay nagpapasalamat muli sa ngalan ng ating Parish Priest at Rector, Reverend Father Jun Sescon, sa mga naging bahagi po ng ikalimang araw ng ating misa nobenaryo para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Unang-una, ang mga barangay po at mga organisasyon sa ating simbahan na siyang namuno sa pag-aalay natin sa araw na ito, mula sa Barangay 307, Zone 30, sa pamumuno ni Chairman Johnny De La Cruz at ng kanilang mga kasama. Palakpakan po natin sila. Mula rin po sa Barangay 386, Zone 39, sa pamumuno ni Chairman Amor Pahignalo and Council. Palakpakan po natin sila. At ang ating grupo mula sa Quiapo Church, ang Love Flock. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. At syempre, ang namuno po sa ating misa sa araw na ito, ang Parish Priest at Rector ng Shrine of the Five Wounds of our Lord Jesus Christ sa Talon 1, Las Piñas City, Reverend Father Abel Maglines, CSS. Maraming salamat po, Father Abel. Nandito rin po kasama natin mula sa Diocese of Parañaque, ang dalawang debotong pari ng Pong Nazareno, Father Jeff Manlapig at Father Kevin Crisostomo. Maraming salamat, Fathers, sa pagsama. At sa lahat po naglingkod sa ating ikalimang araw ng nobenaryo, sa misang ito, maraming salamat po. Mga kapatid, ilang araw na lang ay kapistahan na ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kaya kami po ay nakikiusap na dagdagan pa po ninyo at patuloy nating ipagdasal ang lahat ng maglilingkod, makikiisa at dadalo sa ating pagdiriwang ng Nazareno 2024. Kagaya po ng laging sinasabi, 3 hangarin para sa ating pagdiriwang. Ipagdasal po natin, pagtulong-tulungan po natin na maging banal, maayos at ligtas ang Nazareno 2024. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Maraming salamat. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalada nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba